Ito ay kwento ng in vitro fertilization o IVF. Ang in vitro fertilization o IVF ay isang medikal na pamamaraan na nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong mag-asawang nahihirapang magkaanak. Narito ang isang kwento na naglalarawan sa emosyonal na pinagdadaanan ng isang mag-asawa patungkol sa IVF. Laging pinapangarap ni Emma at James na maging magulang, nagkakilala sila sa kolehiyo, nagmahalan, at nagtayo ng buhay na puno ng tawanan, pakikipagsapalaran, at mga plano para sa hinaharap, ngunit pagkatapos ng ilang taon ng pagtatangkang magkaanak ng natural, napaharap sila sa isang hindi inaasahang hamon, ang kawalan ng kakayahang magbuntis o infertility. Matapos ang maraming pagsusuri at konsultasyon, ipinaliwanag ng kanilang doktor na may problema sa fallopian tube si Emma, na dahilan upang magbuntis siya ng natural. Ang balita ay nakakadurog ng puso, ngunit nagbigay ng kaunting pag-asa ang doktor sa pamamaraan ng in vitro fertilization o IVF. Gumugol ng ilang linggo ang mag-asawa sa pagre-research tungkol sa IVF, pakikipag-usap sa ibang mag-asawang dumaan na sa proseso, at pagtimbang ng emosyonal, pisikal, at pinansyal na mga gastos. Hindi madali ang desisyon, magastos, matagal, mahirap at emosyonal ang IVF, ngunit mas malakas ang kanilang pagnanalig sa Diyos at pagnanais na magkaanak kaysa sa takot, kaya't nagpasya silang subukan ito. Ang unang hakbang ay ang hormone injections para pasiglahin ang mga ovaryo ni Emma na makapag-produce ng maraming itlog. Natutunan ni James kung paano magbigay ng injections, at tuwing gabi, sabay nilang ginagawa ang ritual. Nakaranas si Emma ng mood swings, bloating, at pagkapagod, ngunit nariyan si James sa bawat hakbang, hawak ang kanyang kamay at nagpapaalala sa kanilang layunin. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagmomonitor, kinuha ng doktor ang 12 itlog sa isang minor na surgical procedure. Groggy si Emma ngunit naluha sa ginhawa nang siya'y magising. Ang mga itlog ay sinama sa sperm cell ni James sa laboratorio, at nagsimula ang kanilang paghihintay. Sa sumunod na mga araw, nagdevelop ang mga embryo. May mga update ang doktor. 7 embryo ang umabot sa blastocyst stage, parehong puno ng pag-asa at pangamba sina Emma at James. Nagpasya silang ilipat ang isang embryo at i-freeze ang iba para sa mga susubok na pagtatangka. Mabilis at hindi masakit ang transfer. Nakahiga si Emma sa examination table. Hawak ang kamay ni James habang ginagamit ng doktor ang isang catheter upang ilagay ang embryo sa kanyang matris. Isang surreal na sandali, ang simula ng isang bagong kabanata. Ang 2 linggo na sumunod ay puno ng paghihirap. Sinubukan ni Emma na manatiling positibo, ngunit bawat kirot o cramp ay nagdudulot ng pagdududa. Ginawa ni James ang lahat para pasiglahin siya, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang kanyang nerbiyos. Sa wakas, dumating ang araw ng pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay ni Emma habang hawak ang test strip. Nang lumabas ang 2 pink na linya, umiyak siya ng malakas. Yakap-yakap siya ni James. Luha rin ang tumulo sa kanyang mga mata. Lumabas na positibo ang kanyang pagbubuntis. Ang unang trimester ay puno ng tuwa at pangamba. Bawat ultrasound ay nagdudulot ng ginhawa habang nakikita nila ang tibok ng puso ng kanilang sanggol sa screen, ngunit ang takot sa miscarriage ay laging nasa isip nila. Habang lumilipas ang mga linggo, lumaki ang tiyan ni Emma, at unti-unting nagiging totoo ang kanilang pangarap. Pininturahan nila ang nursery, pumili ng mga pangalan, at nag-imagine kung ano kaya ang magiging hitsura ng kanilang anak. 9 na buwan ang lumipas, at nagbuntis si Emma ng isang malusog na sanggol na babae. Nang kanilang makapiling ang kanilang anak sa unang pagkakataon, lahat ng sakit, takot, at kawalan ng katiyakan sa kanilang paglalakbay sa IVF ay nawala. Sulit ang bawat luha, bawat injection, at bawat gabi ng puyat. Alam ni Emma at James na wala silang ideya patungo sa pagiging magulang, ngunit ito rin ang nagpatibay sa kanila bilang mag-asawa. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa wakas ay ibinigay nito ang kanilang panalangin na nagbigay daan sa kanilang pangarap, at sa pagmamahal na nagdala sa kanila sa lahat ng ito. Ang kwentong ito ay isa lamang sa maraming kwento ng IVF. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang karanasan ngunit nagkakaisa sa pag-asang lumikha ng buhay. Ang IVF ay hindi lamang isang medikal na pamamaraan, isa itong patunay sa tibay ng kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa lakas ng kanilang pagmamahalan.